Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo, 1 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ito po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, paglalagay ng pangalan o larawan sa mga proyekto, bawal ayon sa DILG. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Farm to Market Road projects pwedeng masilip sa transparency portal ng Department of Agriculture. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Bahagi ng EDSA sarado ng 3 buwan. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Food and Drug Administration nagbabala kontra pekeng dengue vaccines. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Red Tide Alert nakataas sa ilang baybayin sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Pangasinan. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At taas presyo sa produktong petrolyo, kasadong muli sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng tanggapan nito at mga lokal na pamahalaan na alisin ang mga pangalan at larawan ng mga public official sa mga government-funded na proyekto. Sa kautosang inilabas ng DILG, mahigpit ng ipinagbabawal ang paglalagay ng mga pangalan, mukha, logo, initials, color motif, slogan o anumang simbolo ng mga politiko sa mga project signage, markers at tarpaulins na pinupondohan ng pera ng taong bayan. Git ng DILG, ang mga programa ng proyekto ay mula sa pera ng mga taxpayer, kaya hindi dapat ginagamit ang mga ito bilang personal billboards o para sa political credit bragging. Kaugnay nito pinatitiyak ng DILG sa mga office head na susunod ang kanilang mga nasasakupang unit sa nasabing direktiba. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Maaari nang ma-access ng publiko ang transparency portal ng Department of Agriculture para sa lahat ng farm-to-market road projects sa bansa. Kasunod ito ng paglulunsad ng FMR Watch Transparency Portal na magiging accessible sa fmrwatch.bafe.gov.ph. Makikita rito ang mga detalye ng higit 6,000 proyekto mula 2021 hanggang 2026 na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso, kabilang ang lokasyon, kontratista, halaga at progreso ng konstruksyon. May QR codes at access din sa bidding documents at ila-livestream na ang bidding process para masigurong bukas at malinaw ang transaksyon. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng FMR Watch na matiyak ang maayos at transparent na paggamit ng pondo ng bayan sa mga DA project. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Abiso ho sa mga motorista, pansamantalang sarado ang bahagi ng North Avenue patungong West Avenue sa Quezon City para bigyang daan ang itinatayong MRT-7. Sarado ang naturang kalsada hanggang sa May 19 tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Bukod dito, mayroon ding 24/7 na road closure sa 2 lane ng EDSA Cubao hanggang Balintawak mula ngayong araw, February 1 hanggang Mayo 8 at sa Balintawak to Cubao mula February 15 hanggang May 15. Asahan na daw ho ang matinding trapiko dahil apektado rin ng proyekto ang EDSA Carousel Station sa lugar.
Magde-deploy naman ng mga traffic enforcer ang MMDA, Quezon City LGU at Department of Transportation para tumulong sa pagmamando sa daloy ng trapiko. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa iba pang balita, nagbabala ang Food and Drug Administration sa publiko at mga health professionals laban sa mga hindi rehistrado at pekeng dengue vaccine na ibinebenta sa merkado. Batay sa FDA advisory, ang mga pekeng bakuna ay ipinamamahagi sa pamagitan ng mga hindi otorisadong paraan tulad ng social media, online selling platforms at mga hindi lisensyadong source. Hindi umano rehistrado o aprobado ng FDA ang mga produktong ito at maaaring magdulot ng malubhang panganib sa kalusugan kapag naiturok. Pinayuhan ng FDA ang publiko na i-check ang registration ng mga produkto sa verification portal ng ahensya. Maynila, ito ang Pilipinas. Positibo pa rin sa nakalalasong red tide ang ilang katubigan na sakop ng Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Eastern Samar at Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, partikular na apektado ng paralytic shellfish poison ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Matarinaw Bay sa Eastern Samar at coastal waters ng Bolinao at Anda sa Pangasinan. Dahil dito ipinagbabawal ang pagkain ng mga shellfish at alamang mula sa mga nabanggit na lugar. Ligtas pa rin naman daw kainin ng isda, pusit, hipon at alimango mula sa mga ito basta't matiyak na nilinis at nilutong mabuti. Maynila, ito ang Pilipinas. Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, inaasahang tataas ng hanggang 10 sentimo ang kada litro ng gasolina. Nasa 45 centavos naman ang posibleng maging taas presyo sa kada litro ng kerosene, habang aabot ng 85 centavos ang pagtaas sa diesel. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng supply disruption sa Estados Unidos, dulot ng masamang kalagayan ng panahon na nakaapekto sa produksyon ng hanggang 2 million bariles kada araw. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:15 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Good morning pong muli mga ka-MIP. Kumusta ho kayo ngayong buwan na ng mga puso? Sa wakas, natapos rin ang January, di ba? Nakakatuwa yung mga meme sa social media. Dahil napakahaba talaga ng January. At talaga namang lahat ay tuwang-tuwa kahapon. Abay, lalo na dun sa mga nagsweldo noong Biyernes. Ano ho? Matagal-tagal na hinintay. Kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Pasensya na sa boses ko ha. Nahalata nyo ba? Medyo pumipiyok-piyok pa ako kaninang nag-newscast ako eh. Actually, kaninang bago ako sumalang sa programa, yun talaga yung inaalala ko. Nako, paano ko kaya maitatawid yung aking isang oras? Napakahirap na hindi makontrol ang ubo. Kaya ingat-ingat to ha, kasalanan ito ng malamig na panahon.
Bago ako umupo ay mga nakatatlong basong tubig ang nilaklak ko. Ayan, kaya ipagpaumanin ho ha kung may mga pagkakataong medyo baka maubo. Ingat-ingat ho ha. Ayan, talaga namang hindi maiwasan yung pagkakasakit, ano? Dahil sa ating panahon. Okay, kumusta ho ang inyong nagdaang linggo? Kumusta ang ating pakikibaka? Pakikibaka talaga. Di ba syempre, sa araw-araw ay pakikibaka yon. Kaya dapat binabati natin ang sarili natin kapag mayroon tayong mga nalalampasan, lalo ng mga pagsubok. Kapag naitatawid ang araw-araw. Ano ang mga isyung mainit na pinag-usapan nitong nakaraang linggo? Ay sa Malacanang may utos si Pangulong Marcos para dun sa mga ahensya na magbigay ng report sa kanya, update kada 2 linggo. Development sa mga proyekto, ayan, ng iba't ibang ahensya. At ang sabi ng Malacanang, naku, wag niyong subukan na mag-sumite ng maling report. Bakit naman may magsasubmit ng maling report? Naku kayo ha? Meron bang nag-submit ng maling report? Kaya may ganyang warning ang palasyo? Sabi ni Jose Castro, baka kasi sa kagustuhan na makakomply dun sa direktiba na magsumite ng report kada 2 linggo, papugiin na lang yung kanilang mga sarili, yung mga ahensya. Kahit mali yung ilagay. Ay, wag naman hong ganyan. At saka dapat totoo tayo para kung hindi pa natatapos yung mga project, para magawa ng paraan na mapabilis. Para matugunan kung ano ba ang problema. Bakit ba naaantala? Bakit ba natatagalan? Naniniwala naman tayo na medyo alerto ang mga ahensya ngayon. Pagkatapos nung nangyari dun sa flood control projects, siguro naman ay may mga natuto ng leksyon at hindi na yan uulitin. Sana. Mag-aabang tayo kung yun bang mga report na yun ay isi-share sa atin ni Presidente. Para updated din tayo ha. Ayan, binalita ko kanina ha, ang mayroon ng transparency portal ang Department of Agriculture. Pwede nyo i-check yung mga farm to market road dyan sa inyong mga lugar, kung mayroon nga ba at kung ginagawa nga ba. At saka yung direktiba ng DILG. Actually, dati pa namang bawal yan, di ba? Pinagbawal na yan nalagyan ng mukha ng mga politiko o pangalan nila. Dahil nga, hindi naman sa kanila yan Hindi nyo naman pera yung ginagasto sa mga proyektong yan. Ayan, dati pa yung bawal, pero may ilan lang talagang makakapal ang mukha. Maynila, ito ang Pilipinas. Nako, hindi kayo nahiya nun. Alam na alam ng mga kababayan ninyo. Diba? Na magpapa-epal kayo dyan sa mga project na yan. Hindi nyo naman pera. Hindi nyo na nga pera, kumikbak pa kayo. Maynila, ito ang Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw ay may marami ding binisita na mga mga infrastruktura si Secretary Vince Dizon, ayan ang DPWH. At sana nga yung mga yan ay maayos na. Dahil inaabangan. Siyempre, naapektuhan kasi yung ating mga kababayan yung perwisyo, yung abala sa kanila. Dapat hindi nila pinagdadaanan, lalo't gusto ng administrasyon, di ba ho, na pagaanin kahit papaano ang buhay nating mga Pilipino, lalo ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya yung deserve naman ho nilang serbisyo, ibigay naman ho natin yon. Ano ho? Nagsimula na pala ang pagpaparehistro sa mga public school. Ang aga, ganito na pala kaaga magparehistro. Ayan, pero naman yan, hanggat hindi nagpapasukan, 'di ba? Tama ba? Kasi minsan ganun talaga tayo mga Pilipino.
Minsan doon pa rin tayo sa last minute, ayan, nahabol. Pero mayroon din namang maaagap na ngayon pa lang para hindi na ako pipila at pagpunta ko doon, ako kaagad. Hindi sayang ang oras, ayan, yung iba inaagahan. Pinagbibigay alam po natin, ayan, na hanggang February 27 pala yung early registration sa mga public school. Maraming salamat sa mga nakatutok sa ating programa ngayong umaga. Hayaan nyo at sisikapin natin na bago matapos ang ating programa ay makapag-shoutout ako sa inyong lahat. Mararaanin na muna natin ang ating sangkaterbang commercial. Tama ba, Kuyang Het? Pilipinas ang oras, alas 7:27 ng umaga. This time... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Uy, happy birthday kay Pastor Frederick Omania. Ayan, advance happy birthday. Bago pa matabunan. Batiin na kaagad natin, okay? Alam nyo ho mga ka-MIP, bukod sa ngayon ay ngayong Pebrero ay buwan ng mga puso. Ngayon din ho ay National Oral Health Month, okay, sa Pilipinas. At kaugnay niyan, makakasama natin si Dr. Emiliza Perez Chong, Undersecretary ng Department of Health at Doctor of Dental Medicine. Good morning, Doc Emmy. Good morning po. Oh, welcome po sa DZRH, ma'am. Ngayon ay tama po National Oral Health Month ayan sa Pilipinas. Ano po ba ang mga ginagawa ng Department of Health, USEC, para maitaas ang antas ng kamalayan ng mga Pilipino sa oral health? Tayo po dito sa Department of Health ay meron din po mga programa. Ang nakakalungkot lang po ay ito ay naka-envelope dun sa Disease Prevention and Control Program. Pero po may budget tayo, maliit nga lang. Ito po ang aming pinupush. Sana kami dumudulog sa mga lawmakers na taasan ang budget ng oral health because napakalaki po ng problema ng Pilipinas, ngunit ito po ay hindi nabibigyan ng pansin. So ngayon po, when I came into the department, nire-revive po natin yung Oral Health Bureau na bigla na lang pong nawala for number of years. So ngayon po, nasa DBM na po yung request namin as of last year. So tingnan po natin, hopefully by this year, mailabas na siya dahil pag nagkaroon po ng sarili or ma-revive po yung Dental Bureau ng Department of Health, ay mas makakalabi po tayo na mas malaking pondo para sa ating programang pangkalusugan ng bibig, hindi lamang po ng ngipin. Oo, tama Doc Emmy. Actually, sanay tayo mga Pilipino na yung mga sakit ay eto lang, yung sa katawan, ganyan, di ba? Pero hindi ganun kataas yung awareness pag sa oral health. Bukod po ba sa tooth decay, yan yung basic ano pa yung ibang mga oral health problem po sa ating mga Pilipino? Siyempre po, ang bibig po kasi, dati po kasi, ang isip lang ng tao ay dental. So pag sinabi natin dental, ito lamang po yung mga ngipin. So andito po yung tooth decay. Ngunit, saan pa po ba naka-anchor yung ipin? Siyempre sa gilagid. So may tinatawag din po tayong gingivitis. Ngayon, pag ito po ay pumunta na sa buto na kumakapit ng ngipin, ito na po ay nagiging periodontitis. Minsan po, hindi akala ng marami, minsan iba may na off lang po. Nung ako po ay actively practicing as a dentist, marami po akong pasyente na takot magpabunot. Totoo po yan. Sirang-sira na yung ipin. Opo, nagagasgas ang dila. After some time, magkakaroon na po ng cancer sa dila. So, yan po yung mga lahat po ng nandun sa loob ng bibig ay pwedeng magkaroon din ng problema pag hindi rin po naaalagaan ng tama. Ganun naman po talaga ang katawan ng tao. So, we really have to take care not only of our face, but yung buong bibig po. Opo. Yusek,
Ang DOH po ba ay mayroong data ng yung mga sakit sa bibig sa atin dito sa Pilipinas? Actually, ang data po lang natin talaga ay yung dental caries natin, yung mga may sira ang ipin. Kasi yan po yung more on the public health view. Pero yung pong oral cancer ay nakalagay po kasi siya sa others as cancer. So, hindi siya natutugmaan talaga kung ilan ba talaga ang may oral cancer sa buong Pilipinas. Pag tinignan niyo po ang AI, which I did, ay nasa 2,000 to 2,500 lang ang meron na nakatala. I mean, with the PSA na kinamatay, mula oral cancer, napunta ko sa ganito, pero 1,000 deaths a year sa buong Pilipinas. Pero syempre po, may mga bagay, lalo na po sa probinsya, na hindi naman na po na itatala ng ating PSA yung mga ganong bagay. So, wala po tayong malinaw na numero kung ilan po talaga ang may oral cancer sa buong Pilipinas. Ayan, kanina po binanggit ninyo marami sa ating mga Pilipino ang takot magpabunot ng ngipin, ganyan. Yusek, paano po ba ang prevention? Doon tayo sa prevention, ayan, para hindi tayo umabot doon sa magpapabunot ng ngipin dahil marami nga ang takot. Sapat po ba yung regular na pagtututbrush lang? Ayan, tama ba? Thrice a day? Opo, syempre minimum po of twice a day. Okay. But sa akin po, normally 3 times a day. Tapos yung flossing is also important. Kasi may mga sumisingit po talaga na pagkain in between ng ngipin. Pero po, dapat din po talaga ay nagpapa-cleaning ng ngipin ang bawat mamamayang Pilipino. Kung kaya't po, dito sa panahon ng ating mahal na sekretary ay nai-lobby natin with PhilHealth ang oral preventive package. So ngayon po, lahat ng DOH hospitals na dapat merong oral health department, libre na po ang linis ng ipin twice a year. Meron pong mouth examination, may fluoride po para sa mga bata, at meron po yung tinatawag natin na pit and fissure sealant, yung mga bagang po, nalalagyan po siya ng proteksyon para hindi po siya masira ng maaga. At the same time, dun sa may edad, yung nangingilong ngipin na nandun po sa malapit sa gilagid ay nilalagyan din po ng seal para hindi po siya sumakit at mabunot eventually. Kasi po, itong preventive health package na to ay naging batas or na-i-implement na ng PhilHealth towards December of 2024. Kaya po hindi pa lahat alam ng marami ang tungkol dito. So, meron na po tayong oral health preventive package ng PhilHealth, at every PhilHealth member na supposedly bawat Pilipino ay member ng PhilHealth ay pwede pong maka-avail nito. Yusek, may requirements po ba sa pag-avail ng mga serbisyong yan o kailangan lang nating pumunta dun sa health center at i-avail yung mga libreng serbisyong binabanggit nyo po? Opo. Initially po, dito mga sa DOH hospitals, so 87 DOH hospitals po yan sa buong Pilipinas. Ngayon naman po, kung ang inyong LGU ay primary care facility accredited ng PhilHealth, then pwede rin po siyang mai-avail doon. Kasi kailangan po magpa-accredit itong mga primary care facility na to sa PhilHealth para po mabigay sa tao ang serbisyong preventive oral health package ng Department of Health. Pero ng PhilHealth at Department of Health, yan. So ito po ay magandang ugnayan ng PhilHealth at DOH. Ayan, abuti na banggit nyo yung Yusek, kasi alam nyo po marami din ho kasing mga naglipa na ngayon ng mga dental clinic na nag-aalok ng murang braces. Ayan, ano pong masasabi ng DOH dyan? Ito po talaga ay collaboration ng PRC po at Department of Health. Pero meron po tayong isinusulong na administrative order ng mga dental facilities in alignment with the UHC Act. So pag ito po ay napirmahan na ng ating mahal na secretary, magkakaroon na po tayo ng data ng legit na dental facility sa buong Pilipinas. And this will also discourage yung mga to fly by night po na hindi naman po totoong dentista. Kaya ganun din po, yung mabibiktimang Pilipino ay supposedly mawawala na unti-unti once ito po ay masign na ng ating mahal na secretary. Which na
On the second review na po ang Department of Health. So hopefully within first quarter ng taon na to ay mapirmahan din po ng ating Secretary Ted Herbosa. Yusek Emmy, may binabanggit po dito, mayroon daw mga health clinic na walang mga dentista. May kakulangan po ba sa mga dentista dito sa Pilipinas? Opo, mahirap man pong tanggapin sa ratio. Ang WHO recommended ay sa isang dentista to 7,500 na individual. Dito po sa Pilipinas, ang isang dentista ay katumbas ng 52,000 to 53,000 na individual. So, medyo malayo po doon sa binabanggit ninyong dapat na ratio, ano? Opo, kaya po, in fairness naman po, may mga mambabatas na nagpapataas ng salary ng ating mga dentista kasi po, hindi siya nabibigyan ng pansin eh. So, ang nagiging direction ng mga dentista ay hindi pumunta sa kanilang practice because hindi ganun kataas ang sweldo sa gobyerno. Pangalawa, nagiging nag-abroad. So, yan po ang mga nagiging scenario. Ang aking po pagkakaalam ay 65,000 ang naka-registered sa Philippine Dental Association, but not all are actively practicing as a dentist in our country. Yun po ang problema. Ayan, may isa pa pong tanong dito, isingit ko na. Yung pagpapakonsulta po or cleaning daw sa mga private, i-cover pa rin daw po ba yun ng PhilHealth? Once po ang mga dentista ay nagpa-accredit sa PhilHealth, may co-payment na konti at hindi na po ganun kalaki kasi meron na sila makiklaim sa PhilHealth. May konting co-payment, depende po sa situation. Kasi minsan, akala mo malinis yung ipin mo, pero hindi po kasi talagang nagiging manatiling malinis ang ipin. Ang ating pong laway ay may certain substance na nag-produce po, na nag-help para magkaroon ng mga plaque. So kahit po malinis ka sa ngipin, because may saliva, talaga po eventually magkakapla. Kaya ang ano natin, every 6 months. So may konti lang po co-payment ang mga individual kung sa private po. Ayan, sana mapuna na yung kakulangan sa mga dentista para mas marami ang makapag-serbisyo doon sa ating mga kababayan. Kasi yung inisip nila, kung walang dentista doon sa health clinic, wala silang choice daw kundi sa private pumunta, Yusek. Pakibanggit po ulit yung mga libreng serbisyo doon sa ano po ito sa universal healthcare? Pasok kasi itong oral health. Yung oral health package po natin ay in alignment with the UHC. Kasi sa UHC, kailangan po lahat ng aspeto ng pangkalusugan ay nabibigyan ng pondo. So dito po ay sa PhilHealth po tayo kukuha ng funds dahil nasa kanila sila naman po ang universal ang ating national insurer. So meron po tayong libreng check-up ng bibig, kasama po ang twice a year na cleaning. Tapos sa mga bata po ay pag nalinis po kasi mas maganda na malagyan ng fluoride yung ngipin ng mga bata. Ang fluoride po ay nagpapatibay kasi po kung matibay po yung sinasabi nating baby teeth, eventually yung permanent na tutubo ay matibay din kasi po yung fluoride ay ina-absorb po ng mga ngipin na nasa ilalim pa ng buto habang hindi pa ito nag-erupt. Kung ikaw ay bata pa. And then, kung ikaw naman po ay may first molar na ito po ay usually by age 6-7, lumalabas sa mga kabataan, nilalagyan po ng pit and fissure sealant. So may dalawa pong ganon. Kung ikaw naman po ay mas matanda at may nangingilong parte ng ipin, nilalagyan din po ng protection, yung kung parting mangilo para hindi po siya maging sensitive. So yan po ang laman ng ating oral health package dahil pag ito po ay na-promote natin, eventually mawawala na din po yung mga problema sa ngipin. That prevention is really the best solution for any disease. Totoo po yan kasi nung bata ako, takot rin kasi talaga ako magpabunot ng ngipin. So, kaya masipag ako mag-toothbrush. Ayan. So, Yusek, mali pala yung paniniwala na kapag bata, hayaan lang muna natin yan na kasi may edad naman kung kailan magiging permanente yung mga ngipin.
Opo, at minake sure din naman natin dito sa Department of Health na sana ang fluoride na ipinapahid po sa mga bata ay yung masarap. Kasi po ang sistema nito, kailangan po malinis ang bibig at pag nilagay po ang fluoride ay 1 to 2 hours na hindi kakain or iinom para ma-absorb po ng ipin yung fluoride. So, we make sure na magugustuhan ng bata ang lasa ng fluoride na ilalagay para hindi po ma-defeat yung purpose ng, siyempre po kung hindi masarap, mumumugan, iinuman. So, nawala po yung purpose ng ating fluoride sa mga ngipin ng bata. So, ginagawa po nating really compliant po dun sa kalagayan ng mga bata na pagpasarap ay nanamnamin pa po, di ba po, ganyan ng mga bata. So, yan po ang ginagawa namin sa Department of Health. We make sure na talagang walang dahilan para hindi po pumunta ang mga bata sa pag-fluoride ng ipin na nakasama po sa oral health package ng PhilHealth. Ayan, sabi ng ating isang tagapakinig, Yusek, ang sarap pakinggan ng sinasabi ni Yusek. Sana hindi promise ha, sana hindi daw drawing. Ano na po ito? Ito na po ay nasa batas. Actually, sa totoong buhay po ay nandun na kami sa stage ng pagdadagdag kung ano pa yung pwede nating idagdag na benepisyong pambibig. So, ngayon po ay we are on nag-meeting po kami nung Friday with PhilHealth. Binabalangkas na po ang next na mga pwedeng i-avail ng kahit na sino with regards to oral health issues. So, andun na po yung pasta sa susunod na po yung postizo. So, gaganda na po ang benepisyo ng bawat mamamayang Pilipino na hindi na sasabihin na wala na, mahal, meron na po tayong malalapitan na gobyerno. Ito po ay ating initiative dito po sa Department of Health. Kaya po tayo ay nangungulit sa PhilHealth. Although ang ating PhilHealth President naman ay very accommodating on this part. Initially, kasama siya sa meeting. Hanggang talagang discussion po and all stakeholders po ay ini-involve namin. Wala po kami iniiwan kasi baka po may ma-miss out kami. So, parang every quarter nagmi-meeting kami or every 2 months nagmi-meeting po kami para po mailagay na rin po ito sa packages ng PhilHealth. Ayan, ang sabi po, mahal daw talaga kasi ang charges sa bunot, linis, pasta. Kaya lalo na yung sa private dental clinic. Kaya welcome daw po yung programang yan. At sana, Yusek, may binabanggit dito, sa government school dati, merong mga dentista, sana maibalik rin yun. Opo, ang problema nga po yung kakulangan. So maybe if yung may dalawa pong bills na meron ng Congress and Senate na counterpart, pag tumaas po siguro yung salary grade ng mga dentista, ay magkakaroon na po ng come-on po ba na pumunta na sila at mag-onboard sa gobyerno. So, happy naman po kami kasi may nag-sponsor ng bill. Ang ano lang po ay, syempre, it would take a while before the bill will be passed. But at least may nangyayari po, di ba po? Ayan, Yusek, ano na lang po yung tema ng ating pagdiriwang ngayong National Oral Health Month at ano po yung mga nakakasang aktibidad ngayong buwan? Actually, isang buwan po itong activities na to. But kami po sa Department of Health ay may Oral Health Summit sa February 26 and we invite every aspect of our sector. Ngayon po dito i-highlight yung mga nagagawa ng iba't ibang parte ng Pilipinas towards oral health promotion. So, health practice. So, makikita po, this will be on February 26. Ngayon po ay merong PDA launch. Ano na po kami? Super aligned na po kaming mga dentista. Dito po sa DOH, ang ating pong team ay tara na, may cleaning at fluoride pa. Saan ka pa? Diba po? Para for the PhilHealth benefit package, encourage everybody na meron na pong ganito. At ganun din po, together with the hospitals of DOH, I got the commitment na talagang bubuuin nila, pagagandahin nila ang kanilang oral or dental department para maibigay po sa tao itong oral health package na ito. Okay. Ayan, maraming salamat Yusek ha sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat po. Ayan, thank you po si Undersecretary Emiliza Perez Chong, Undersecretary ng Department of Health, Doctor of Dental Medicine. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ayan, kaya doon sa ating mga kababayan ha, i-avail nyo ho yung mga programang ganyan.
Magbabalik pa ho ang Maynila, ito ang Pilipinas, ang ating oras alas 7:51 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Shout out kay Ate EQ, ayan, Evelyn Quiroz, kay Justice Alex Quiroz at kay Jessie Quiroz na nakatutok sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po. Pasadahan ko yung ilan sa mga mensahe ninyo ha. Silipin ko muna yung nasa Facebook. Ayan, i-shoutout din natin si Didi Manuel, Julian Lopez, Henry Dolohan, dyan sa Botolan, Zambales, si Raul Olonan, sa Cainta, Rizal, si Artorius Cesar, Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna, Revelito Magallones, Kalibungan, Victoria, Tarlac, Johnny Ogalenola, si Maridel Furukawa, Alan Francisco, sabi niya pa shoutout po kay Mrs. Tin Laurenti, happy anniversary. Wow, happy anniversary po sa inyo. Si Tristan Wyatt Gulay, Bobby San Juan, si Saturnino Lauay Senior at okay. Puntahan natin yung mga nasa Facebook, YouTube. Si Jason Demoro, si FM 2009, nakatutok sa atin mula sa Toronto. Sa Canada, kumusta? Mas snow pa ba? Parang yung huling kita ko sa Facebook, sobrang kapal ng yelo na tinatanggal doon sa mga sasakyan. Maraming salamat, Elmer DC. Si Isaac Perez.
ating Lourdes Bacani, si Antonio Carrasco, si Banong, Teresita Atienza, Joe Ilustre. Ayan, teka, kasi yung iba dodoble-doble ng mga mensahe. Ayan, para mabasa natin lahat, ano? Ayan, Antonio Carrasco. Sabi ni ating Teresita, dapat may kasamang picture yung mga project daw na dapat may kasamang picture ng project yung mga report na isusumite kay Presidente. At dapat ma-check ayan kung tama yung mga report. Sabihin ay personal na inspeksyonin, ano? Para maikumpara kung tama yung nasa papel dun sa aktual. Hilio Sakdalan, good morning po. Maraming salamat. Okay, ayan. Teka, nasa yung cellphone ko? Hinanap. Dahil muli ay may bibigyang daan tayong panawagan. Ayan, para sa mga nagtapos sa Katiningan Elementary School dyan sa Socorro Oriental, Mindoro, tayo ho ay mayroon daw Grand Alumni Homecoming sa 2 ng Mayo. Bahagi po iyan ng Centennial Celebration o ika-100 taon, isang siglo ng ating paaralan. At para sa mga katanungan o detalye ng nasabing aktibidad, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginang Virgie Luna, Alumni Auditor, sa 0930-131-5125 o kaya ay sa mga guro sa Katiningan Elementary School. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. Glad you're still here, my darling. Ayan, sabi dito, sana ay maraming newly grad na dentist. Ayan, para mapunan yung mga community na walang dentista. Sana nga, no? Ang ganda kapag ganon, di ba? Yung hindi mo kailangang mamasahe. Actually, punta ka lang sa malapit na may magseservisyo na sa'yo. Importante ho yan. Alam nyo, nakakadagdag kumpiyansa. At saka, syempre, bahagi ng hygiene, ano? Good morning sa Katu family dyan sa lalawigan ng Quezon. Okay, magpapaalam na ho ako. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong umaga. Siyempre, all the best, ayan, para sa linggong ito. At muli, ngayon ay araw ng linggo. Siyempre, marami ang magsisimba sa atin. Isama ho natin ang Pilipinas sa ating panalangin at ang ating mga leader. Maraming salamat mga ka-MIP. Ako po si Leth Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga.